Sigurado ka na ba dyan? Kinakaladkad na si Rebecca patungo sa sasakyan habang tahimik naman akong nakasunod. Naabutan ko ang pinsan kong si Christopher at Charles na nandito lang pala sa labas ng bahay. Halos sabay pa silang nagtanong sa akin. Sigurado na ako. Tama lang naman siguro ang ginawa ko, di ba? Seryosong tanong ko sa kanila. Elias, hindi mo dapat inilalagay sa kamay mo ang batas. Isang tawag lang, dadating kaagad ang mga pulis at arestuhin nila si Rebecca, sagot naman ni Charles. No. Hindi ganoon kadali ang lahat, Charles. Hindi ganoon iyon? Hindi sapat ang pagkakakulong para mabayaran niya lahat ng kasalanan niya sa akin. Seryosong sagot ko. Bahala ka na. Pero after this please, tama na. Hangat may galit sa puso mo, alam mo bang hindi ka din magiging masaya, seryosong sabat naman ni Christopher. I know. Aayusin ko lang ang tungkol dito. Hanggang ngayong araw lang ako magagalit ng sobra. Pagkatapos nito, ipofocus ko na nagbukong atensyon kina Mary at Elizabeth, seryosong sagot ko. Good. Susuportahan kita tungkol sa bagay na yan, nakangiting sagot ni Charles. Pero, alam kong narinig nyo ang pinag-uusapan naming dalawa ni Rebecca kanina. Iyong tungkol sa tunay na pagkatao ni Liam, kung sino ba talaga ang ama nito, pwede bang huwag nyo na lang ibunyag sa buong angkan natin? Wala na si Liam at gusto kong manatili sa isipan ng lahat na anak ko siya. Seryosong wika ko. Muling nagkatinginan ang dalawa bago dahan-dahan na tumango. Hindi deserve ni Liam na madamay sa gulo na ito. Wala na ang bata at gusto kong ibigay ang katahimikan na para sa kanya. Regarding naman kay Rebecca, 6 na oras lang siyang luluhod sa harap ni Liam at pagkatapos noon, pwede na natin siyang ipadampot sa mga pulis. Christopher, Charles, kailangan ko ang tulong nyo. Tungkol sa pagsasampa ng kaso pati na din sa pakikipag-usap sa mga abogado. Pwede bang tulungan nyo ako? Gusto kong mabulok sa kulungan si Rebecca. Ayaw ko nang makalabas siya at muling maghasik ng lagim sa mag-ina ko. Mahaba kong wika. Siyempre naman. Paano pa at naging magkadugo tayo kung hindi din lang naman tayo ang magtutulungan? Nakangiting sagot ni Charles. Don't worry, nasa likod mo kami palagi. Alam mo bang sobrang na-miss ka namin? Ilang taon mo din kaming halos na pinagtaguan, nakangiti nitong wika sa akin. Pagap naman akong tumawa. Ngayon ko lang lubos na na-realized kung gaano pala ako katanga. Ngayong unti-unti nang bumabalik sa dati ang lahat, iwasan ko nang magkamali ulit, seryosong sagot ko. Dapat lang. Hindi pwedeng palagi ka na lang nagkakamali. Abat lumalaki na ang anak mong si Elizabeth. Dapat lang na lumagay ka na din sa tahimik, nakangiti nitong wika. Alam ko yon. Nakakapagod din pala ang lahat-lahat. Nagdusa din ako sa sarili kong kalokohan noon. Talagang tinamaan ako ng matinding karma, sagot ko naman din. Huwag mo nang isipin yan. Ang importante sa ngayon, maayos na ang lahat. Nagising ka na sa isang malalim na bangungot. Sayang nga lang dahil may isang inosente na bata na kailangan mawala, sagot ni Charles. Pero siguro kung nasaan man ngayon si Liam, masaya pa rin siya. Hanggang sa kahuli-hulihan, inilaban mo ang buhay niya, Elias. Gumastos ka ng malaki at hindi mo din naman siya itinuring na iba sa Evo. Minahal mo na parang galing sa'yo, kaya naman hindi ka dapat makaramdam ng kahit nakatiting ng regrets kung bakit nangyari iyon sa bata. Si Rebecca ang may kasalanan. Nasa pedestal na siya. Nagbuhay senyora siya at nagpakasasa sa yaman mo, pero hindi niya naalagaan ng maayos ang sarili niyang laman at dugo, seryosong wika ni Christopher. Hindi ako nakaimik. Totoo lahat ng sinabi nila. Ginawa ko ang lahat para mailigtas ang buhay ni Liam, pero hanggang doon na lang talaga siguro ang buhay ng bata. Hindi na kinaya pa ng mahina nitong katawan ang sakit na dumapo dito. Gayunpaman, kahit na ano pa ang mangyari, hindi man sariling laman at dugo ang nananalaytay sa kanyang ugat, mananatili pa rin siyang anak ko. Hindi na magbabago iyon kahit na kailan. Pagkatapos ng maiksing pag-uusap, sumunod na kaagad kami patungo ng chapel kung saan nakaburol si Liam. Ilan sa kasapi ng Villarama clan ang nadatnan namin. To be exact, ang nandito ay sila Tita Arabella at Tito Court kasama ang anak-anakan nilang si Jillian. Karamihan sa mga nandito ay mga utusan at kasambahay ni Mommy na mag-a-assist sa mga darating pang mga bisita. Gabi ang dagsa ng mga nakikiramay kaya sakto lang ang pagluhod ni Rebecca ngayon. Bago dumilim, susunduin na ang babaeng ito ng mga pulis. Iho, Elias, ano ang nangyari?
Teka lang, ano ang ginawa mo dyan kay Rebecca? Nagtatakang tanong ni tita sa akin. Talagang kitang-kita ko ang gulat at pagkalito sa mukha nito. Kasalanan niya kung bakit maagang nawala si Liam, kaya dapat lang na lumuhod siya sa harap ng walang buhay nitong katawan bilang tanda ng pagsisisi, seryosong wika ko. Sininyasan ko ang mga tao kong kasama na bantayan nila ng maigi si Rebecca. Diyos ko! Kung nagkasala man ang babaeng iyan, ipakulong mo na kaagad. Huwag mo na iyang hayaan pa na makalapit sa walang buhay na katawan ng anak mo. Elias, seryosong sagot ni tita. Mangyayari din po iyan, tita. Pero bago iyan, gusto kong makita ni Rebecca ang mga consequences mula ginawa niyang pagpapabaya kay Liam. Gusto kong kahit nakatiting, singilin man lang siya ng kahit nakaunting konsensya niya, seryosong sagot ko. Napapailing-iling na lang din si Tita Arabella habang napatitig kay Rebecca na noon ay umiiyak na habang nakatunghay sa wala ng buhay nitong anak. Elias, ano ito? Ano na naman ito? Seryosong tanong ni Mommy. 2 oras pa lang na nakaluhod si Rebecca sa harap ng ataol ng anak niya pero bigla na lang dumating si Mommy. May tumawag marahil dito at isinumbong ang ginawa ko kaya napasugod ng wala sa oras. Mom, ano po ang ginagawa niyo dito? Dapat nagpapahinga po muna kayo. Baka mapaano po kayo. Bawal na po sa inyo ang sobrang pagpupuyat, sagot ko din naman kaagad sa kanya. Kailan ka pa naging malupit ng ganyan, Elias? Kung may kasalanan man ang babaeng iyan, ipakulong mo kaagad. Huwag mo nang daanin sa ganitong bagay. Hindi kita pinalaki para maging ganyan, alam mo iyan, seryoso nitong wika. Hindi naman ako nakaimik. Tapusin na natin ito. Kinausap ko na si Christopher at go signal mo na lang ang hinihintay para damputin na ang babaeng. Iyan. Tama na, Elias. Sa palagay mo ba, kapag malaman ito ni Amery, matutuwa din siya, seryosong tanong nito sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapabuntong hininga. Tumitig ako kay Christopher at pasimling tumango. Nagets niya din naman kaagad nito ang ibig kong sabihin, kaya naman mabilis itong lumabas ng chapel. Alam na ng pinsan ko ang gagawin niya at anumang oras darating na ang mga pulis. Tama si Mommy. Wala na din naman akong mapapala pa sa ginagawa kong ito. Mas maigi na siguro na ang batas na ang bahalang magparusa kay Rebecca. Pagod na din ako sa ganitong drama ng buhay. Gusto ko na ng katahimikan kasama si Amery at ang anak namin. Alam kong masakit sa iyo ang nga mangyari pero kailangan mong matutong tumanggap ng isang bagay na taliwas sa gusto mo. Ngayong wala na si Liam, ibigay na natin sa kanya ang katahimikan na para sa kanya. Huwag ka na din gumawa ng mga bagay na mag-iwan ng hindi ka nais-nais na impresyon sa mga mata ng ibang taong nakakilala sa atin, Elias, muli nitong wika. Wala sa sariling tumango ako at malungkot na napatitig sa ataol ni Baby Liam. Hindi na ako kumibo pa kaya naman na nahimik na din si Mommy. Nanatili kami sa ganoong senaryo hanggang sa napalingon si Rebecca sa akin habang umiiyak. Elias, nagsisisi na ako. Tama na. Anak ko din si Liam at masakit din sa akin ang pagkawala niya. Patawarin mo na ako. Magbabago na ako, umiiyak nitong wika sa akin. Hindi ko mapigilan ang maikuyom ang kamao. Hindi kayang tangapin ng isipan ko ang mga katagang binitiwan niya. Huwag mo akong kausapin, Rebecca. Kahit na ano pa ang sasabihin mo sa akin, hinding-hindi na ako maniniwala sa'yo. Sulitin mo na ang pagkakataon na nakikita mo ang anak mo dahil anumang sandali, darating na ang mga kapulisan. Seryosong sagot ko sa kanya. Kaagad namang nanlaki ang mga mata nito sa gulat. Akmang tatayo sana ito pero bigla na lang siyang pinigilan ng mga tauhan ko. Muli siyang pinalubod ng mga ito kaya malakas na napaiyak si Rebecca. Elias, ganyan ka ba kawalang puso? Ipapahuli mo ako sa mga pulis gayong alam mo na nagluluksa ako sa pagkawala ng anak ko, galit niyang sigaw sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang maikuyom ang kamao ko. Galit ko din siyang tinitigan. Naging ina ka ba talaga ni Liam, Rebecca? Sabihin mo sa akin, kailan ka nagpakaina sa kanya? Totoo ba ang mga luha na iyan sa iyong mga mata? Galit kong tanong. Natameme naman ito pero patuloy pa rin ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Baka kung sa ibang pagkakataon, makakaramdam pa ako ng awa sa kanya, pero iba na ngayon. Ibang-iba na ngayon at kilalang-kilala ko itong si Rebecca. Hindi mo ramdam ang sakit na. Nararamdaman ko ngayon dahil hindi mo naman siya dugot laman eh. Hindi mo anak si Liam pero bakit kung makaasta ka ikaw ang mas nasasaktan kumpara sa akin ngayon? Bakit? Galit niyang sigaw sa akin.
Ano ang sabi ng babeng iyan? Elias, ano ang ibig sabihin ng babaeng iyan? Sabat naman kaagad ni Mommy. Nagulat marahil sa katagang binitiwan ni Rebecca. Mom, huwag. Sabihin mo sa akin Elias, may dapat ba akong malaman tungkol sa bata? Seryosong muling tanong ni Mommy. Hindi ko naman mapigilan ang mapailing. Gusto ko na sanang ibaon sa limot ang tungkol dito, pero dahil si Rebecca na din naman ang kusang nagbulgar, wala na din akong nagawa pa kundi nag-isiwalat ang katotohanan. Totoo po ang sinabi niya, Mom. Hindi ko po anak si Liam, seryosong sagot ko. Kaagad na nanlaki ang mga mata ni Mommy sa gulat. Sa bagay, sino ba naman ang hindi magugulat sa ganitong klaseng impormasyon? Nainako ko na sana lahat ng katangahan sa buhay or sadyang kinarma lang ba talaga ako kaya deserve ko ito? Walang hiya kang babae ka. Kakalbuhin kita, galit na sigaw ni Mommy. Nagulat na lang ako nang bigla niya na lang sinugod si Rebecca at malakas na hinila ang buhok. Kaagad namang napaigik si Rebecca sa sakit. Mabilis ko namang dinaluhan si Mommy at inawat. Mahirap na. Sa sobrang galit nito, baka makapatay ito ng tao dahil sa galit. Kung ugali ang pag-uusapan, maldita talaga itong si Mommy. Mabait lang ito sa mga taong gusto niya at mabait sa kanya. Kapag hindi bet ang ugali, talagang hindi mo ito mapapaamo kahit na ano ang gawin ng kahit na sino. Kagaya nitong si Rebecca, mula noon hanggang ngayon, hindi talaga ito gusto ni Mommy. Kaya nga noong nagsama kami, nagpahayag talaga ito ng pagtutol pero dahil may amnesia ako at paniwalang-paniwala ako sa mga kasinungalingan ni Rebecca, wala ding nagawa si Mommy kundi hayaan ako. Eloy nagawa kang lokohin ng babaeng yan. Bitiwan mo ako, Yalis. Ako mismo ang magtuturo ng leksyon sa babaeng iyan, galit na sigaw ni Mommy. Kahit na ano ang pigil ko, ayaw talaga nitong paawat. Pumipiglas talaga ito kaya tumulong na din si Tita Arabella sa paghawak kay Mommy at para pakalmahin na din ito. Galit na galit eh. Baka hindi lang sa bunot ang matitikman nitong si Rebecca mula kay Mommy eh. Baka pati itong si Rebecca ay maipasok din sa kabaong nang wala sa oras. Ate, teka lang, relax lang muna. Huwag mong daanin ang lahat sa init ng ulo. Remember, nandito tayo sa burol. Huwag mong sayangin ang energy mo sa babaeng iyan, awat ni Tita Arabella. Hindi. Arabella, huwag mo akong pigilan. Kakalbuhin ko ang babaeng iyan. Napakasinungaling niya para paikutin ang anak ko, galit na sagot ni Mommy. Yes, kasalanan ko. Kasalanan ko ang lahat-lahat. Ako na ang pinakamasamang tao sa balat ng lupa. Ano naman ngayon? At least proud ako sa sarili ko dahil nagawa ko kayong paikutin lahat, galit na sigaw ni Rebecca. Palaban talaga kaya lalong nanggagalaiti sa galit si Mommy. Tignan mo. Tignan mo kung gaano kabastos ang babeng iyan. Elias, ialis mo na ang babaeng iyan dito bago pa magdilim ang paningin ko at siya ang ipalit ko dyan sa higaan ng bata, galit na wika ni Mommy. Tuluyan nang naglaho ang pagiging mahinahon nito. Naubos talaga ang pasensya niya dahil kay Rebecca. Mom, relax lang. Hayaan mo na siya. Walang magandang maidulot kung papatulan mo pa siya. Parating na ang mga pulis, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko dahil dumating na nga ang hinihintay kong mga pulis na mag-aaresto kay Rebecca. Lalo namang nag-hysterical si Rebecca. Ayaw niyang umalis at muling nakiusap sa akin na kung pwede siyang magstay. Muli niyang ginamit ang pangalan ni Liam pero hindi ko na siya pinansin pa. Masyado nang magulo ang mga nangyari at hindi na siya pwedeng magtagal dito. Lalo na at galit na din si Mommy. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin, Elias. Ako ang ina ni Liam at lahat kayo outsider sa buhay niya. Kailangan ako ng anak ako, galit na sigaw nito sa akin. No. Ako ang bahala kay Liam. Nakalimutan mo na ba, ako ang gumawa ng paraan para mapagamot si Liam? Nasaan ka noong kailangan ka niya? Hindi ba't wala ka? Hindi ka naging ina sa kanya kaya tigilan mo na ang pagkukunwari mo, Rebecca, galit kong wika sa kanya. Sininyasan ko ang mga pulis na yalis na si Rebecca na kaagad naman din silang tumalima. Patuloy sa pagmamakaawa si Rebecca pero hindi ko na pinansin pa. Tama na. Masyado nang nakaka-stress ang mga nangyari at hindi ko na kaya pang magtagal pa siya dito. Elias, no. No. Maawa ka sa akin. Kahit saglit lang, gusto ko pa siyang makita. Gusto ko pang makita ang anak ko. Umiiyak na wika ni Rebecca pero naging bingi na ako.
Hanggang sa tuluyan na siyang nayalis dito sa loob ng chapel. Pagkatapos mayalis si Rebecca, katahimikan ang namayani sa buong paligid. Ramdam ko pa rin kay Mommy ang matinding pagkadismaya sa mga titig nito sa akin. Kailan mo pa ito nalaman? Hindi mo anak si Liam? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Seryosong tanong ni Mommy. Natigilan naman ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Gusto ko sanang isekreto na lang sa kanila ang lahat-lahat. Wala na si Liam at gusto kong isama hanggang sa hukay na ako ang ama niya, kaya lang sinira na naman ni Rebecca ang plano kong iyon. Wala na talagang matinong ginawa ang babaeng iyon. Kailan lang din at ayaw ko na nga. Sanang sabihin sa inyo ang tungkol dito. Gusto kong panindigan ang pagiging ama ko kay Liam hanggang sa huli. Minahal ko si Liam na parang tunay kong anak at masakit sa akin ang nangyari sa kanya, seryosong wika ko. Nangyari na ang hindi dapat mangyari, kaya wala na akong magawa pa kundi ang kumalma na lang. Nandito na ito eh. Pero isa lang ang gusto ko sa ngayon, gusto kong mabulok sa kulungan ang babaeng iyon. Kay laki ng perwisyo ang ginawa niya sa pamilya natin at walang kapatawaran iyon, seryosong wika ni Mommy. Don't worry Mom. Sisiguraduhin ko na hindi na makakalabas ang babaeng iyon sa kulungan. Pagbabayaran niya naglahat ng ito, seryosong sambit ko. Nakakaawang bata. Biktima siya sa mga nangyari, seryosong sagot nito. Kahit papaano, kumalma na din ito na labis kong ipinagpasalamat. Kung alam ko lang na magkakalat ulit ang Rebecca na yun dito sa burol ni Liam, hindi ko na lang sana siya dinala dito. Dapat pinadiretso ko na lang ang babaeng iyon sa kulungan. Well, nangyari na ang mga hindi dapat mangyari at wala na akong magagawa doon. Ang kailangan ko na lang pagtuunan ng pansin ngayon ay ang mabigyan ng maayos na libing si Liam. Iyon lang at wala ng iba. Nandyan na po ang sundo nyo, nakangiting wika sa akin ng sekretary ko. Kakatapos lang ng oras ng duty ko at naghahanda na din akong umuwi. Ha? Sino? Nagtataka kong tanong. Sino na naman ba itong nasa labas? Wala akong inaasahan na susundo sa akin ngayon lalo na at may sarili naman akong kotse. Fans mo daw po, Dots, nakangiti nitong wika. Halatang masaya ito kaya hindi ko mapigilan ang mapailing. Kailan pa ako nagkaroon ng fans? Hay naku, kung sino man ang nasa labas ang lakas ng topak taong iyon. Ganoon ba? Kung ganoon, mauna na ako sayo, nakangiti kong wika sa kanya sabay dampot ng bag ko at mabilis na akong naglakad palabas ng klinik. Hindi ko pa nga maiwasan na magulat ng pagkalabas ko, bumungad sa akin ang naghihintay na si Elias. Yes, si Elias na naman. Nandito na naman siya. Akala ko talaga hindi na muna siya magpapakita sa akin dahil abala siya sa burol ng anak niya, pero ano na naman kaya ang ginagawa niya dito? Elias, nagtataka kong tawag sa pangalan nito. Automatiko namang gumuhit ang ngiti sa labi nito nang makita niya ako. Pero sa kabila noon, kitang-kita ko ang pagod sa gwapo nitong mukha. Hay, nakangiti nitong wika sa akin. Ano ang ginagawa mo dito? Nag-abala ka pa talaga. Busy ka at dapat hindi mo na lang ako pinuntahan dito, seryosong wika ko sa kanya. Marami akong time. Saka, nasa chapel ang halos lahat ng angkan ko kaya siksikan na kami doon. Kaya naisip ko na sunduin ka, nakangitin tong sagot sa akin. Okay, pero may dala akong kotse. Hindi ako pwedeng sumabay sa iyo sa sasakyan mo, nakangiti kong sagot sa kanya. Nagpa-drop lang ako kanina kay Christopher. Wala akong dalang kotse kaya kotse dahil alam kong ito ang sasabihin mo sa akin ngayon, nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Nagpatsiuna na akong naglakad at kaagad din naman siyang napasunod sa akin. Mabuti naman at nakakangiti na ngayon itong si Elias. So, ibig sabihin, unti-unti na nitong natatanggap ang pagkawala ng anak nilang dalawa ni Rebecca. Siya nga pala, nagluto ka ba kanina? Muli niyang tanong. Natigil ako sa paghakbang at nagtataka siyang tinitigan. Nagluto. Bakit napunta ipagluluto ang usapan na ito? Nakangiti kong tanong. Gutom na ako at nag-promised ka sa akin kanina na titirhan mo ako. So, gusto kong umuwi ng bahay at doon na lang kakain, sagot kaagad niya naman sa akin. Kung noon, puro lungkot ang nakikita ko sa mga mata niya, iba na ngayon. May nakikita na akong damdamin na hindi ko lang ma-explain kung ano yon. Actually, nagluto ako. Pero since gusto mong sa bahay kumain, uwi na tayo. Nakangiti kong sagot sa kanya at muli akong humakbang pero muli ding natigil nang maramdaman ko ang pag-agaw niya sa hawak kong bag. Ako na ang magbibitbit nito.
Inalagaan mo si Elizabeth, nagluto ka kanina tapos pumasok ka pa dito sa work mo kaya alam kong pagod ka, nakangiting wika niya sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Hindi ka ba nahihiya sa makakakita sa'yo na bitbit mo ang bag ko? Ikaw din, baka kung ano ang isipin nila sa'yo. Baka sabihin nila na ina-under kita, pabiro kong tanong sa kanya. Iisipin na nila ang kung anuman ang gusto nilang isipin. Dito ako masaya kaya wala akong pakialam kung anuman ang sasabihin nila sa akin, sagot din naman kaagad ni Va. Muli akong natawa at itinuloy na ang aking paghakbang. Tahimik lang din namang nakasunod sa akin itong si Elias pero ramdam ko ang mga titig niya sa likuran ko. Nakakapaso at nakakailang. Diretso na kami sa labas ng hospital. Pagdating ng kotse, siya mismo ang nagboluntaryo na mag-drive. Pinagdiinan na naman niya na pagod daw ako sa maghapong trabaho kaya siya daw. Ang bahala at relax lang daw ako. Elias, kung pagod ako, ganoon ka din naman ah. Pareho tayong pagod kaya ako na dyan, nakangiting wika ko sa kanya. I insist, Mary. Kaya ko pa naman. Huwag kang mag-aalala, iingatan ko itong bago mong kotse na huwag magasgasan, sagot niya din naman sa akin na sinabayan niya pa ng pagkindat. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Kailan pa ba siya natutong mag-joke? I know him bago itong kotse ko pero walang-wala ito sa mga kotse niya na mamahalin. Kahit nagasgasan siguro niya ito ng gasgasan, ayos lang. Kayang-kaya niyang ipagawa or palitan, ora mismo. Gayunpaman, masaya akong makita na kahit papaano, marunong nang maghalaga itong si Elias sa mga bagay-bagay. Siguro nga, nagbago na siya at sana lang ay tuloy-tuloy na ito. Kahit na ano ang mangyari, siya pa rin ang ama ni Elizabeth. Gusto kong ayusin na ang lahat-lahat sa pagitan namin. Wala na din akong plano na itaboy si Elias palayo sa aming mag-ina. 0-0, lumuha ako noon. Nasaktan at dumanas ng hirap. Pero handa kong kalimutan iyon alang-alang sa anak ko. Nakita ko kung gaano kasaya si Elizabeth sa tuwing kasama niya itong si Elias. Naghahanap ng isang ama ang anak ko at sino ba naman ako para ipagkait iyon. Pangarap ko din naman na mabigyan ng isang masaya at kumpletong pamilya ang anak ko at ngayon nakipag-reconcile itong si Elias, handa akong ibigay at muling ipagkatiwala sa kanya ang anak namin. Nako, walang ipinagbago, ang sarap mo pa ring magluto, Mary, masayang wika ni Elias sa akin habang kumakain siya ng dinner dito mismo sa bahay. Ininit ko na lang ang itinabi kong ulam kaninang tanghali na ako din ang nagluto. Isa iyong beef mechado at nakikita ko namang sarap na sarap si Elias habang kumakain. Hindi ko nga alam kung nasasarapan ba talaga siya or talagang gutom lang talaga siya. Baka kasi maghapon na naman itong hindi kumakain eh. Kumakain ka lang. Ubusin mo iyan, nakangiti kong sagot. How about you? Hindi ka ba kakain, nagtataka niya ding tanong. Umiinom na lang kasi ako ng tea ngayon. Nope. Nag-dinner na ako kanina sa hospital. Kaunti lang naman ang naging pasyente ko, kaya nagkaroon ako ng time na kumain ng dinner kanina, nakangiti kong sagot. Tumitig lang naman ng ilang saglit sa akin si Elias, bago nito muling itinoon nagbuong atensyon sa kinakain. Pagkatapos nitong kumain, kusa na din niligpit ni Elias ang kanyang pinagkainan, which nakakapanibago talaga. Dati kasi, hindi ko ito nakikita na maglipit ng sariling kalat. Gayunpaman, hinayaan ko na lang hanggang sa tuluyan nang naging maayos ang lahat at sabay na kaming umakyat sa second floor ng bahay kung saan matatagpuan ang aming kwarto. Elias, ikaw naman ang gumamit ng banyo. Para makapagfinga ka na din kaagad kong wika dito. Kaming dalawa lang ang nandito sa loob ng kwarto dahil nasa kwarto ni Katrina si Elizabeth. Tuwing walang pasok ako sa hospital ko lang pinapayagan si Elizabeth na tumabi sa akin sa pagtulog. Kapag mga may pasok kasi ako sa hospital, minsan sobrang late na akong nakakauwi at ayaw kong maiturbo ang anak ko sa pagtulog. Are you sure, Mary? I mean, mauna na ako sa iyo na gumamit ng banyo. Wika ni Elias at dire-diretso na itong naglakad papaasok sa banyo. Naiwan naman akong hindi malaman kung bakit sobrang nakakaramdam ako ng pagkailang. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, dahil hindi naman talaga ako sanay na kasama itong si Elias sa iisang silid. Well, hindi pwedeng ganito palagi. Kailangan ko na talagang sanayin ang sarili ko na palagi itong kasama para na lang din kay Baby Elizabeth. Kaya lang para ba talaga kay Baby Elizabeth? No. Dahil wala naman dito si Baby sa kwarto eh.
Nasa kwarto siya ni Katrina, kaya dapat lang siguro na sa guest room itong si Elias matutulog. Kaya lang papaano mangyayari iyon kung lahat ng gamit ni Elias nandito na pala sa kwartong ito? Paano na lang kaya ang privacy kung magtuloy-tuloy na ganito? Gumugulo pa rin sa isipan ko ang mga posibleng mangyari nang mapansin ko ang pagbukas ng pintuan ng banyo. Iniluwa si Elias na nakatapis lang ng tuwalya, kaya kaagad akong nag-iwas ng tingin dito. Magbihis ka na at matulog. Ako naman ang gagamit ng banyo, kaagad kong wika at mabilis na din na naglakad papuntang banyo. Pasalubong kay Elias at hindi ko maiwasan na magulat nang bigla na lang akong hawakan sa braso. Naudlot tuloy ang pagpunta ko sa banyo dahil doon. Are you okay, Mary? Seryosong tanong niya sa akin. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya namimilog ang mga matang napatitig ako sa kanya. Ha? Aanong? Hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang mapansin na unti-unting lumalapit ang mukha niya sa mukha ko. Pakiramdam ko, biglang nablangko ang isipan ko. Huminto din yata ang pag-function ng utak ko dahil imbes na aalis na ako at dumiretso na sana sa pagpasok sa banyo, nakatunga pa ako dito sa harap ni Elias. Hanggang sa palapit na ng palapit ang mukha nito sa mukha ko at sabay pa kaming nagulat nang sabay naming narinig ang pagtunog ng cellphone ng isa sa amin. Para akong biglang nagising at mabilis na napalayo sa kanya. Cellphone mo yata ang tumutunog. Baka importante, sagutin mo muna, wika ko at halos patakbo na akong pumasok sa loob ng banyo. Pagkapasok ko sa loob, kaagad kong inilok ang pintuan at mariin na ipinikit ang aking mga mata habang ramdam ko pa rin ang malakas na pagkabog ng dibdib ko. Ano ba ang nangyayari sa akin? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Hindi ako dapat makaramdam ng ganito. Hindi dapat. Matagal na kaming tapos ni Elias at kaya lang ito nandito sa kwarto dahil kay Baby Elizabeth. Iyon lang at wala nang iba kaya hindi ko dapat ito haluan ng emosyon at kahit na anong damdamin. Sa naisip kong iyon, mabilis kong naipilig ang aking ulo. Pinilit kong pakalmahin ang aking sarili bago ako nagpasyang gawin ang aking evening routine. Pagkatapos kong gawin ang lahat ng dapat kong gawin, nagtagal pa ako dito sa loob ng banyo ng ilang minuto bago nagpasyang lumabas. Pagkalabas ko, ganoon na lang ang tuwa ko nang maabutan ko si Elias na nahihimbing ng natutulog. Nakalatag ulit ang matres sa ibaba ng kama at doon na din ito natulog. Kahit papaano, kaagad na din naman akong nakaramdam ng pagkalma ng kalooban. Isang masayang ngiti ang gumuhit sa labi ko bago ako nagpasyang maglakad patungo sa walk-in closet para magbihis ng damit pantulog. Naging maayos naman ang buong gabi. Nakatulog ako ng maayos at nagising kinaumagahan sa masayang hagikik ng anak kong si Elizabeth. Sa pagmulat ng aking mga mata, sumalubong sa paningin ko ang masayang harutan ng mag-ama. Muling sumilay ang ngiti sa labi ko. Aminado ako sa sarili ko na masaya na ako sa ganito. Na masaya ako na nakikita ang anak ko na masaya sa piling ng kanyang ama. Good morning, nanay. Nagkasya akong pagmasdan ang mag-ama na nagkakatuwaan nang biglang mapansin ni Baby Elizabeth na gising na ako. Mula sa higaan ni Elias, lumipat ito sa akin at buong paglalambing na humalik ito sa pisngi ko. Good morning, baby. Teka lang, ang aga mong nagising ngayon nakangiting tanong ko. Opo. Kasi po ang aga-aga po may tumatawag kay Ate Katrina sa phone niya, sagot naman kaagad ni Baby Elizabeth. Hindi ko naman mapigilan ang magtaka. May tumawag kay Kat. Sino daw, nagtataka kong tanong. Si Uncle Chris po, nakangusong sagot ng anak ko. Hindi ko naman mapigilan ang magulat. Pati nga si Elias ay napatingin din kay Elizabeth nang marinig niya iyon. Si Christopher. Bakit naman siya tatawag ng ganoon kaaga kay Katrina? Sagot naman kaagad nito. I don't know. Maybe, gusto lang ni Uncle na galitin si Ate Katrina. Palagi po kasi silang nag-aaway, nanay at tatay. Noong nakaraang araw binato nga po ni Ate Katrina si Uncle ng plant nakangiti nitong sagot. Muli kaming nagkakatitigan ni Elias bago sabay na napangiti. Pakisabi dyan sa pinsan mo na minor pa si Katrina at kung ano man ang iniisip niya, hindi pa pwede, wika ko din naman kaagad. Isang ngiti ang kaagad na gumunit sa labi ni Elias bago ito muling nahiga. Sure sasabihin ko sa kanya. Kaya lang pagsabihan mo din siya. Mas matigas ang ulo ng pinsan kong iyan kumpara sa akin.
Kapag ginusto niya ang isang bagay ay walang makakapigil sa kanya at kinukuha niya sa kahit na anong paraan, sagot naman kaagad nito. Which is hindi pwede. Pagsabihan mo na lang siya, giit ko din naman. I will TSCDA best siya nga pala balak na naming ilibing si Liam sa susunod na araw, muling wika nito. Napatingin na ako kay Elizabeth bago ako nagsalita. Anak, pwede bang sa labas ka na muna? Pakisabi kay ate Kat na utusan sila manang na magluto ng breakfast. May pag-uusapan lang kami ng tatay mo, nakangiti kong wika sa anak namin. Kaagad naman itong tumalima at mabilis na din naman itong lumabas ng kwarto. Nang kami na lang dalawa ni Elias tuluyan na akong bumangon mula sa pagkakahiga sa kama. Seryoso ko siyang hinarap bago ako nagsalita. So, ano ang plano? Gusto mo bang dalhin ko si Elizabeth sa lamay? I mean, may duty ulit ako mamaya pero kung gusto mo naman na isama siya ayos lang naman sa akin, seryosong wika ko. No need. Hindi na kailangan. Masyado pang bata si Elizabeth para dalhin sa mga ganoong lugar. Isa pa ayaw kong magulo ang isipan niya tungkol sa mga ganitong bagay, seryosong sagot niya sa akin. Bakit? Anak mo din naman si Liam, ayaw mo bang ipaalam kay Elizabeth na may kapatid siya, seryosong tanong ko. Mabilis naman itong umiling na labis kong ipinagtaka. Hindi na kailangan. Mary, hindi ko anak si Liam, seryosong wika niya na labis kong ikinagulat. Ilang saglit din akong hindi nakapagsalita. Tinitimbang ng isipan ko kung totoo ba ang narinig ko mula sa kanya at nang mapansin ko kung ganano kaseryoso ngayong si Elias, hindi ko mapigilan ang malakas na mapabuntong hininga. Paano nangyari iyon? I mean, come on, Elias, imposibleng hindi mo siya anak, sagot ko din naman kaad dito. Iyon ang totoo. Inamin na mismo ni Rebecca ang tungkol dito kaya walang dahilan para masabi ko ang ganitong bagay. Saka, may hawak din akong katibayan, Mary. May hawak akong city report, seryosong sagot niya. Pero noong ikinasal tayo. Paano nangyari iyon gayong noong araw ng kasal natin, taas noong naghamon si Rebecca ng paternity test na para bang tiwala siya na ikaw talaga ang ama ng bata, sagot ko din naman kaagad. Iyon din ang hindi ko maintindihan. Balak ko din naman talaga na magpa-paternity test pero hindi natuloy dahil nakidnap kayo ni Elizabeth at naaksidente din ako, sagot din naman kaagad nito sa akin. Pero noong na-diagnose ng leukemia si Liam, doon ko nalaman na hindi ko siya anak. Nalaman ko iyon sa blood type niya, seryosong sagot nito na labis kong ikinagulat. Noong una, hindi ko matangap. Akala ko nagkamali lang ang siyensa pero hindi talaga. Type O si Rebecca, type P naman ako kaya imposibleng magiging type A ang dugo ni Liam, seryosong sagot nito. Hindi naman ako nakaimik. Hanggang sa napagdesisyonan ko na ituloy na ang AFA testing at doon nga tuluyang lumabas ang katotohanan na hindi ko siya anak. Niluko ako ni Rebecca. Napaikot niya ako at isang kasinungalingan lang ang lahat. Seryosong muling wika. Hindi naman ako nakaimik. Nagulat din talaga ako. Paniwalang-paniwala pa naman ako noon na nagkaanak sa ibang babae itong si Elias, pero nandito na ang katotohanan. Katotohanan na napaikot lang pala kami ng isang tao, na walang ibang hangad kundi ang sirain ang pagsasama naming dalawa. Mary, ginawa ko ang lahat para iwasan si Rebecca dahil ikakasal na tayo noon. Lasing ako noong nagkasama kaming natulog sa isang hotel sa Singapore. Ang alam ko, walang nangyari pero ipinilit ni Rebecca na meron daw, nag-uumpisa niyang paliwanag. Muli, hindi ako nagsalita. Gusto ko pang marinig mula sa bibig niya ang mga paliwanag. Gusto ko pa siyang magkwento. Pagkatapos noon, ilang buwan din siyang hindi nagpakita at noong nakipagkita siya sa akin, sinabi niyang nabuntis ko daw siya. Siyempre, nagulat ako. Akala ko kasi tuluyan na siyang nanahimik eh. Napaniwala niya din ako na hindi daw siya mangugulo. Kaya lang daw siya nakipagkita sa akin dahil ibibigay niya daw sa akin ang kustodya ng bata. Napananiwala niya ako pero hindi ko naman akalain na pati sa kasal natin, manggugulo siya. I am sorry, Mary. Sorry kung bakit humantong tayo sa ganito, mahaba niyang bigkas. Hindi ko na din napigilan pa ang tuloy-tuloy na pagpatak ng luha sa aking mga mata. Parang hindi ita kayang tangapin ang isipan ko na napaikot kami ng sobra ni Rebecca noon. Ang tanga namin. Lalong-lalo na ako. Hindi ko man lang ipinaglaban ang relasyon naming dalawa ni Elias noon kay Rebecca.
Kasalanan ko din yata. Ang bilis ko din kasing sumuko eh. Naging malinaw na sa akin ang lahat tungkol sa mga nangyari noong nakaraan, kaya naman mas lalong naging panatag ang kalooban ko. Lalo na noong sinabi ni Elias sa akin na nakakulong na daw si Rebecca. Sobrang saya ko dahil kahit papapano, mabibigyan na ng hustisya ang nangyari sa amin. Kahit papaano, tahimik na ang kalooban ko sa kaalaman ng nakakulong na si Rebecca at hindi na ito makakagawa pa ng mga bagay na posible naming ikapahama. Naging mabilis ang pag-usad ng mga araw. Maayos na naihatid sa huling hantungan si Liam. Naging normal na lang din ang naging setup namin sa bahay. Natutulog kami sa iisang silid pero sa pagkakataon na ito, gabi-gabi na naming kasama si Elizabeth sa kwarto. Para hindi masyadong nakakailang sa parte ko. Hanggang sa dumating na ang araw na pinakahihintay ni Elizabeth. Start na ng klase nito sa prep samantalang si Katrina naman ay start na din ang tutorial lesson nito. Ako naman tuloy-tuloy lang din ang pagtatrabaho sa hospital, ganoon din si Elias. Kung titingnan, para kaming isang normal na pamilya nagsasama sa iisang bahay. Mary, hindi ba pwedeng mag-request ka sa pinapasukan mong hospital na bigyan ka ng morning shift? I mean, para naman marami tayong time kay Elizabeth, lalo na at pumapasok na siya ng school, habang magkaharap kaming apat dito sa hapagkainan. Naisingit na naman ni Elias ang topic tungkol sa pagre-request na kung pwede magpapalit daw ako ng shift schedule. Sa totoo lang, nahihirapan na din ako sa schedule ko, kaya lang no choice ako. Ito na kasi talaga ang schedule na meron ako at hindi na pwedeng palitan, lalo na ilang buwan pa lang naman ako. Nagtatrabaho sa nasabing hospital. Ayaw ko din namang mag-demand sa management dahil nakakahiya. Kapag medyo magtagal na ako, baka pwede na ako mag-request, pero sangyaon, hindi na muna siguro, nakangiti kong sagot. Hindi ka ba nahihirapan? I mean, kailangan mong gumising ng maaga para asikasuhin sa pagpasok sa school niya si Elizabeth, tapos minsan hindi ka na nakakabalik sa pagtulog. Baka naman malagay sa alanganin ang health mo sa ginagawa mong iyan sa sarili mo. Mary, seryosong wika nito sa akin. Elias, ayos lang naman ako. Sanay na ako sa ganitong routine ng buhay ko. Don't worry, ayos lang talaga ako. Wala kang dapat na ikabahala dahil everything is okay, nakangiting sagot ko din sa kanya. Nasa ganoon kaming pag-uusap nang siyang pagpasok naman ng isa sa mga kasambahay. Sinabi nito na may naghahanap daw sa akin sa labas. Huh! Sino po manang, nagtataka kong tanong dito? Si Sir Oliver po, ma'am, sagot naman kaagad ni Manang. Hindi ko naman mapigilan ang pagguhit ng ngiti sa labi ko nang marinig ko ang pangalang Oliver. Nandito na naman sa bansa si Oliver. Well, kailangan ko nga siyang harapin ngayon kahit saglit lang. Ha? Okay, pakisabi sa kanya na lalabas na ako, Manang, ex-tide kong bigkas. Mabilis na din akong tumayo at akmang aalis na nang maramdaman ko ang paghawak ni Elias sa kamay ko. Hindi ka pa tapos kumain ha? Bakit tumayo ka na? Seryosong tanong nito. Elias, nasa labas si Oliver. Nakakahiya naman kung paghintayin ko siya. Hindi naman magtatagal ang taong iyan dahil busy din siya. Saglit lang ito, babalik din kaagad ako, nakangiti kong sagot at nagmamadali na akong naglakad palabas ng dining area. Hindi ko na napansin pa ang lungkot na kaagad na gumuhit sa mga mata ni Elias habang nakasunod ang tingin sa akin. Pagkalabas ko, naabutan ko si Oliver sa garden. Kagaya ng mga nauna naming pagkikita, nakangiti ito at pasalubong na naglakad palapit sa akin. Mary, kumusta? Magiliw nitong bigkas. Oliver, ayos lang. Ikaw, kumusta ka? Abat ang tagal mo ding hindi nagpakita, nakangiting tanong ko dito. Galing ako ng Spain at kakauwi ko lang kagabi. Teka lang, si Elizabeth pala? I have something for her. Wika nito sabay abot sa akin ng isang paper bag na may logo ng isang Disney character. Nako, nag-abala ka pa talaga. Masyado mong inispoiled si Elizabeth sa ginagawa mong iyan, nakangiti kong sagot dito. Gayunpaman, tinagap ko na din ang dala nitong regalo para sa anak ko. Tiyak kasi akong magtatampo ito kung sakaling. Hindi ko tatangapin. Maliit na bagay. Of course, kapag meron ang baby, meron din si mommy. Muli nitong wika sabay abot ng isa pang paper bag at isang bouquet ng red roses. Nako, ano ka ba Oliver? Nag-abala ka pa talaga. Nakakahiya naman sa iyo.
Ang dami mo nang naibigay sa amin mag-ina, sagot ko din naman kaagad sa kanya. Hindi ko alam kung nanliligaw ba itong si Oliver dahil palagi itong ganito. Sa tuwing dumadalaw ito ng bahay, palagi na lang itong may dalang red roses. And here, para din pala kay Katrina. Naku, wag ka nang mahiya, Mary. Maliit na bagay at masaya ako na bigyan kayo ng mga pasalubong, nakangiting sagot nito sa akin. Lalo tuloy akong nakakaramdam ng hiya dito. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko dito kay Oliver. Mahirap din kasing isipin na baka nagkakagusto na siya sa akin eh. Masyadong mabait itong si Oliver para masaktan. Tito Oliver, sabay kaming napalingon ni Oliver nang sabay naming narinig ang masaya at excited na boses ni Elizabeth. Automatiko na gumuhit ang ngiti sa labi ko nang kaagad na kinarga ni Oliver si Elizabeth pagkalapit nito sa amin. I missed you, Tito, nakangiting muling bigkas ni Elizabeth. Binigyan pa nito ng isang malutong na halik sa pisngi si Oliver, kaya naman hindi ko maintindihan kung ano ang magiging reaksyon ko. Hanggang sa mapatingin ako sa pintuan ng bahay kung saan nakatayo si Elias at seryoso ang mukha na pinapanood kami. Elizabeth, ano ang sabi ni nanay? Iwasan mo na ang magpakarga, anak. Malaki ka na seryosong bigkas ko. Mabilis namang nagpababa si Elizabeth kay Oliver at buong paglalambing na humawak ito sa kamay nito. Pasalubong ko po, Tito, nakangiti pa nitong tanong kay Oliver. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Pambihira talaga. Naningil pa ng pasalubong. Nakakahiya tuloy dito kay Oliver. Here, anak. May pasalubong si Tito sa iyo, nakangiti kong wika. Wow! Thank you, Tito. Ang bait niyo po talaga, tuwang-tuwa na bigkas ni Elizabeth. Muli akong napatingin kay Elias na noon ay hindi na yata nakatiis at naglalakad na ito palapit sa amin. May bisita din kayo, Mary, nagtatakang tanong naman ni Oliver sa akin nang mapansin nito ang naglalakad na palapit na si Elias. Oh yes. Si Elias nga pala. Ang ama ni Elizabeth, nakangiti ko namang bigkas. Napansin ko ang pagkagulat sa mukha ni Oliver na seryosong napatitig sa akin. Baka sa mukha nito ang matinding pagkagulat. Hi! Elias Villarama Valdez, seryosong kaagad naman na tugon ni Elias. Kusa na itong nagpakilala kay Oliver sabay lahad ng kamay. Nice to meet you, Mr. Valdez. Hindi ko akalain na makakadaupang palad ko pala ngayon ang biological father ni Elizabeth. Seryosong bigkas ni Oliver at kaagad din naman nitong tinanggap ang pakikipagkamay ni Elias. Kaya lang sa hindi malamang dahilan, kaagad kong naramdaman ang tensyon sa buong paligid. Alam kong may namumuong hindi magandang nangyayari sa pagitan ng dalawang lalaki kaya naman kaagad na din akong pumagitna. Nga pala Oliver. Salamat sa mga pasalubong. Nako, ang dami mo nang naibigay sa amin. Nakakahiya na, nakangiti kong bigkas. Pinilit kong pasiglahin ang boses ko para mawala ang tensyon pero bigo yata ako. Lalo na at napapansin ko sa mga mata ni Elias ang kislap ng galit habang nakatitig kay Oliver. Never mind, Mary. Siya nga pala kung okay lang sa iyo, invite ko sana kayong dalawa ni Elizabeth ng dinner sa weekend. Alam mo na medyo matagal din tayong hindi. I am sorry, Jude. Hindi pwede. May lakad kami sa weekend. Hindi pa nakakatapos magsalita ni Oliver pero bigla din namang nagsalita si Elias. Maang tuloy akong napatitig dito. May lakad kami sa weekend. Pero bakit wala akong naalalang na pag-usapan namin ang tungkol dito? Saka, nag-start na pumasok ng school ang anak namin, kaya tiyak talagang walang time si Mary sa invitation mong iyan Mr. Oliver. I understand. Paano ba iyan, Mary? Mauna na muna ako sa iyo. Usap na lang tayo sa telepono kung may time ka, putol naman ni Oliver sa mga susunod pang sasabihin ni Elias. Wala sa sariling kaagad na din akong napatango. Ano ba ang nangyayari? Bakit parang napakaseryoso ng usapan ng nasa paligid? Sa nakikita ko ngayon kay Elias, bigla yatang nagbago ang mood niya. Kitang-kita ko sa mga mata nito ang kislap ng galit habang nakasunod ang paningin nito kay Oliver. Elias, teka lang, tapos ka na bang kumain? Balik na tayo sa dining area, kung hindi pa, nakangiti kong pag-iaya dito. Kung may tantrums man ito, ayaw ko nang pansinin na muna. Ayaw ko na kasing lumala, lalo na at ang aga-aga, at kailangan nitong pumasok ng opisina, pagkatapos nitong ihatid si Elizabeth sa pinapasukan nitong school.
Mary, I am sorry kung kailangan tanungin ko ito pero nanliligaw ba sa iyo ang Oliver na iyon? Bakit parang paapansin ko na sobrang close naman yata ni Elizabeth sa kanya? Seryosong tanong nito. Elias, isa si Oliver sa nagligtas noon sa amin. Malapit sa kanya si Elizabeth dahil naging mabait siya sa aming mag-ina. I'm sorry pero sana sa susunod na bumisita siya dito sa amin, pakiharapan mo din sana siya ng maayos. Seryosong sagot ko din pagkatapos kong sabihin iyon, nagmamadali na akong naglakad pabalik ng dining area. Hindi pa ako tapos kumain at kailangan ko pang asikasuhin si Elizabeth sa pagpasok nito sa school. Paano kung sasabihin ko sa iyo na nagsiselos ako sa kanya, kaya ganoon ang pakikitungo ko kanina sa taong iyon? Maniniwala ka ba sa akin, Mary? Seryosong tanong niya. Natigil naman ako sa paghakbang at maang na napatitig sa kanya. Elias, ano na naman? Mary, alam kong masyado pang maaga ang lahat. Pero hindi ako susuko na muli kang suyuin upang tuluyang mabuo ang pamilya natin. Mahal kita. Mahal na mahal pa rin kita, Mary, madamdamin niyang bigkas sa akin. Hindi ko naman malaman ang kung ano ang mararamdaman ko. Bigla ko kasing naramdaman ang familiar na malakas na kabog ng dibdib ko. Kuya, ano ba? Ibigay mo nga iyan sa akin. Cellphone ko iyan eh, kakaalis lang nila Elias at baby Elizabeth, at babalik na sana ulit ako sa pagtulog nang marinig ko ang malakas na boses ni Katrina na para bang may kaaway ito. Hindi ko naman mapigilan ang magtaka at nagmamadali akong naglakad palabas ng bahay. Galing kasi sa garden ang nasabing ingay kaya dahil sa matinding curiosity na nararamdaman ko, wala akong magagawa kundi ang sumilip sa labas para tingnan ang mga nangyayari. Nakakainis ka na eh. Bakit ba napakapakialamero mo ha? Darating na si teacher at ibalik mo na sa akin iyang phone ko. Kuya, narinig kong muling sigaw ni Katrina. Sa sobrang lakas na boses nito pati ang kasambahay na si Manang Bebang ay napalabas din ng wala sa oras para tingnan kung ano ang nangyayari sa labas. Pagkalabas ko kaagad na bumungad sa paningin ko sina Katrina at Christopher na noon ay patuloy sa paghahabulan. Nagtatatakbo si Christopher habang habol ito na noon ay kitang-kita ko na galit na si Katrina. Hindi ko tuloy malaman kung ano ang iisipin ko sa dalawa. Parang mga bata na ewan kaya naman kaagad kong tinawag ang pansin nitong si Christopher. Ano iyan? Christopher! Ano ang ginagawa mo dito? Nagtataka kong tanong. Talagang nilakasan ko ang boses ko at huminto naman ito sa pagtakbo at tumingin sa gawi ko. Hi, Mary. Ano kasi hindi na natuloy pa ang sasabihin nito nang basta na lang itong itinulak ng parating na si Katrina. Nabuwal si Christopher sa Bermuda grass habang nakatulala akong pinagmamasdan sila. Huli ka! Akala mo hindi kita mahuhuli ha, narinig kong wika ni Katrina dito at walang sabi-sabing basta na lang nitong inupuan si Christopher sa tiyan. Pilit na iniabot ni Katrina ang hawak na cellphone ni Christopher. Akin na sabi iyan kuya eh, narinig kong galit na wika na ni Katrina dito. Hindi na ako nakapagpigil pa at mabilis ko na silang nilapitan. Ano ba iyan? Kat, tumayo ka nga dyan. Dalaga ka na at hindi ka dapat nakikipagharutan ng ganyan, lalo na sa isang lalaki, saway ko dito. Natigilan naman si Katrina at nakayuko itong mabilis na tumayo. Chris naman, ano ba ang ginagawa mo? Alam mo namang may pagkaisip bata pa si Katrina eh, ang hilig-hilig mong inisin. Teka lang, ano ang ginagawa mo dito sa bahay? Nakaalis na si Elias at tiyak akong sa mga sandaling ito nasa hospital na siya. Kausap ko naman kay Christopher. Dahan-dahan na itong bumangon pero kapansin-pansin na tagaktak ang pawis nito sa katawan. Hindi ko akalain an may pagkaisip bata din pala itong si Christopher eh. Naturingan na anak ng isang business tycoon at isang Villarama pero kung makaasta parang bata. Sorry. Kasalanan kasi ni Kat eh. Nagtatanong ako ng maayos kanina pero kung makasagot sa akin pa ba lang. Sagot naman nitong si Christopher na maihalong pagsusumbong sa boses nito. Bakit ako? Hindi ko kasalanan. Bigla ka na lang kayang dumating tapos inagaw mo ang cellphone ko. Hindi naman kita inaano dyan eh, kaagad din namang depensa ni Katrina. Anong inagaw? Uy Kat, wala akong inaagaw ha? Saka, hindi ko pag-iinitirisan iyang mumurahin mong cellphone, sagot din naman ng binata. Hoy, wala sa presyo iyan. Mumurahin man itong cellphone ko pero mas makinis pa ito kumpara sa cellphone mo, kuya. Saka,
Tama si Ate Amerie, ang tanda-tanda mo pa, ang hilig mo pang pumapatol sa mga teenager na kagaya ko. Nakaingos na sagot naman ni Katrina. What? Matanda? Sino ang matanda? Come on, Kat. Bata pa ako. Hindi pa lagpas sa kalendaryo ang edad ko, kaya huwag mo akong matawag-tawag na matanda, kaagad din namang depensa ng binata sa dalaga. Hindi ko talaga alam kung paano sila pigilan. Mukhang malalim na ang hidwaan ng dalawa eh. Nagkakapersonalan na yata. Kat. Christopher, teka lang, awat muna. Ano ba kayo? Para kayong aso't pusa ah. Nandito ako oh. Kaharap ko kayo. Pwede bang mamaya na kayo mag-away, yamot kong wika sa dalawa. Sorry, 8. Kasalanan po kasi ng gurang na iyan eh. Kung hindi ba naman po kasi pakialamero, hindi ko naman sana siya hahabulin eh. Hinging depensa din naman kaagad ni Katrina sa akin. Muli nitong inagawa sa kamay ni Christopher ang cellphone nito na hanggang ngayon hindi pa rin pala naisa sa uli ng binata, pero muli nitong iniwas ang kamay. Ayaw pa rin talaga tumigil, kaya hindi ko maiwasan na maitirik ang aking mata. Feeling ko nasa gitna ako ng dalawang batang nagkakapikunan eh. Ano ba naman ito? Hindi ko talaga inaasahan na may ganitong side ng pag-ugali itong si Christopher eh. Nagmumukha itong childish. Alam kaya ito nila Tita Carmela at Tito Christian? Chris, phone ni Kat iyan. Ibigay mo na muna sa kanya dahil may itatanong pa ako sa iyo. Seryosong wika ko. Kung nasa mood ang dalawang ito na magsagupaan, mamaya na siguro. Gusto ko munang tanungin itong si Christopher kung ano ang ginagawa nito sa bahay ng ganitong oras. Here, pangit. Heto na ang cellphone mo. Stop calling me gurang kung ayaw mong itapon ko ang pangit mong cellphone. Narinig kong wika ni Christopher, kay Kat sabay abot nito ng cellphone sa dalaga. Napansin kong kaagad na napaismid si Kat at padabog nitong tinanggap ang naturang cellphone. Whatever. Saka, bakit ba ayaw mong patawag na gurang ha? Talaga namang gurang ka na kasi mas hamak na matanda ka kumpara sa akin, kuya, nang iinis na sagot naman ni Katrina dito. Mary, tingnan mo. Tingnan mo. Ibalik mo na lang kaya sa gubat ang kutong lupa na iyan, sagot din naman kaagad ni Christopher. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Pati ako madadamay pa sa hidwaan ng dalawang ito eh. Kat, mukhang dumating na si Teacher Faye. Puntahan mo na siya, seryosong wika ko kay Kat, napatingin naman ito sa may gate at nang mapansin marahil nito ang kakarating ng tutor, kaagad din itong nagpaalam sa akin. Ay nga po. Nandyan na si Teacher. Sige po ate, mauna na po ako, nakangiting kaagad na palaam nito. Bago umalis, tumitig pa ito kay Christopher sabay irak. Pigil ko naman ang sarili ko na muling pagsabihan itong si Katrina. Mabait si Katrina kung sa mabait, pero hindi ko akalain na may itinatago din pala itong kamalditahan eh. Kung ako kasi ang kaharap nito at si Baby Elizabeth, okay naman kausap, pero kapag si Christopher, talo pa ang tigre sa sobrang tapang. Well, hindi ko din talaga masisisi si Kat dahil ang galing din kasi talagang manginis nitong si Christopher eh. So, ano ang kailangan mo? Napadalaw ka yata ng ganitong oras, nagtatakang tanong ko kay Christopher nang kami na lang dalawa ang naiwan. Automatiko naman itong napangiti bago nito iniabot sa akin ang isang pulang sobre. Iimbitahan sana kita sa isang party. Bukas nagaganapin at sana makarating ka, nakangiting sagot nito sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang magtaka. Bukas? Agad-agad? Abat anong oras ba? May pasok ako bukas sa hospital eh, seryosong sagot ko. Hindi pwedeng hindi ka dumating. Special kasi sa akin ang magaganap bukas, kaya dapat lang na nandoon ka din, Mary, seryosong sagot naman ito sa akin. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapakunot noo habang nakatitig dito. Tungkol saan ba? I mean, ano ang okasyon, nagtataka kong tanong. Secret, nakangising sagot naman nito. Pagkatapos noon, napansin kong pasimple itong tumingin sa suot nitong orasang pambisig bago ito humakbang paalis. Kailangan ako sa opisina. Aasahan kita bukas, Mary. Sana dumating ka, kung hindi magtatampo talaga ako sa iyo. 7:00 pa naman ng gabi ang event, kaya may time ka pang maghanda. Dress code pala sa mga kababaihan ay puting party attire. Kaswal na wika nito at mabilis na itong naglakad paalis. Chris naman, ano ba kasing meron?
I mean, may party pero hindi mo naman sinabi kung anong klaseng party ito. Para naman makapag-ready ako ng regalo, seryosong sagot ko dito. Not required na magdala ng regalo sa event na iyan kaya ipagpalagay mo ang kalooban mo. Tomorrow at ako din pala ang susundo sa iyo dito sa bahay. Huwag mo na lang din bangitin kay Elias at baka hindi ka payagan, nakangiting wika nito. Uy, Chris, hindi ko naman siguro ito ikakapahamak, diba? Habol kong bigkas dito. Of course not. Ako ang bahala sa iyo, Mary. Hindi ka mapapahamak dito kaya ipagpalagay mo ang kalooban mo. Bukas ng hapon, susunduin kita, nakangiting muli nitong bigkas at tuluyan na itong naglakad paalis. Nagtatakang nasundan ko na lang ito ng tingin. Nang tuluyan nang nakaalis ang binata, binuksan ko ang invitation card na hawak ko at lalo akong nagtaka ng pangalan ko lang ang nakasulat dito. Walang ibang detalye kundi pangalan lang na labis kong ipinagtaka. Pero dahil malaki naman ang tiwala ko kay Christopher, ipinagkibit balikat ko na lang ang lahat. Magbihis akong magpasa ng leave mamaya sa trabaho ko. Bahala na. Kung papiyaagan ako di makaka-attend ako pero kung hindi sorry na lang talaga si Christopher. Magpapaliwanag na lang siguro ako ng bongga kung bakit hindi ako makakarating. Bitbit ang invitation card, nagpasya na akong umakyat ng kwarto para matulog na. Kinahapunan, maayos pa rin naman akong pumasok sa hospital. After duty, diretso uwi ako at hindi ko pa nga maiwasan na magtaka dahil hindi ko nadatnan si Elias sa bahay. Maayos ang kwarto at si Baby Elizabeth ay nasa kwarto ni Katina natulog. Manang, hindi po ba umuwi ang senyo kanina? Nagtataka ko pang tanong kay Manang Bebang. Ito kasi ang nadatnan ko dito sa kusina dahil kumuha ako ng tubig na miinom. Opo ma'am. Hindi po umuwi si sir, sagot din naman kaagad nito sa akin. Tipid akong tumango at naglakad pabalik ng kwarto. Pagkapasok ko ng kwarto, chinek ko ang aking cellphone kung may mensahe ba ako galing kay Elias, pero noong napansin ko na wala hindi ko mapigilan ang makaramdam ng lungkot at pag-aalala. Ano ba ang nangyari? Nasaan si Elias? Ito ang kauna-unahang gabi na hindi ito umuwi ng bahay na nakakapanibago. Sa matinding pag-aalala na nararamdaman ko, sinubukan ko itong tawagan pero hindi ito sumasagot. Dahil doon, naging mailap tuloy ang antok sa akin. Halos umaga na nang nakatulog ako.